eto na nga, pag-usapan po natin ng matindi itong pangyayari ho, na kung saan si Tevez ay tinanggal sa kamera. Naku po, malupit ho ito. Napaka-importante ho nating pag-usapan ito na bakit ho. Kasi this is the first time, sabi nga di ba alam niyo yung kantang sa lahat may simula, merong ito ho yun, ito talaga. Ito po ang kauna-unahang merong tinanggal ang kamera. Kasi tandaan ho natin, 'di ba, kahit binoto ng taong bayan o nung kanilang distrito itong si Tevez bilang representante, may kapangyarihan po yung kanilang house, yung kanilang mismong samahan, 'di ba? A lower house na magtanggal. Kaya lang sabi ko nga, tingnan nga natin kung tama ba ang mga dahilan nitong lower house, kung tama ba na ito ang dahilan kung bakit tinanggal si Tevez. Tingnan natin kasi dito malalaman natin kung karapat dapat pang tanggalin o sablay itong ginawa nila. Kasi alam mo, ito mahirap kay Tevez Si Tevez kasi medyo rin ho ito medyo hindi rin mapigilan minsan magsalita di ba? Anong sinabi niya no huli? 'Di ba? Na isa sa talagang binanata niya si Romualdez. Binanggit niya yung sa issue ng Okada. I think ito ang isa sa mga nag-trigger kung bakit po siya tinanggal. Alam naman po natin kung anong utos ng Speaker of the House, yun po ang talagang masusunod, di ba? So, mukhang yun ang nangyari. Tingnan natin wait lang po, inahanap ko yung balita na yun. Sandali, mukhang nawala pa. Ito, pasok! Pinatalsik ng Kamara si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez. Kauna-unahang beses na nangyari yan sa kasaysayan. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kasi ako hindi ako naniniwala na okay lang sana kung gawain na lang talaga nila magtanggal. Ito yung bibigay nilang dahilan nasa tingin ko ang daming, alam mo yun, ang daming gumawa niyan para sabihin ninyong tanggalin. Okay? Ito Yes, Cheryl, sinipa na nga ng Kamara si Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Tevez Jr. 265 yung bumotong pabor, walang tumutol, habang 3 naman yung nag-abstain mula sa Makabayan Block. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Kamara na may pinatalsik na kapwa nila mambabatas. Ayon sa mga mambabatas, malinaw na nilabag ni Tevez ang Code of Conduct ng House of Representatives at nag-commit ng disorderly behavior. Base sa 17 pahinang committee report ng Ethics Panel, ilan sa mga kinonsidera nilang grounds ay ang pag-a-apply ni Tevez ng political asylum sa Timor-Leste at patuloy niyang Una, pag-a-apply daw ng political asylum sa Timor-Leste. Na kanino nanggaling? Walang iba kung hindi kay Secretary Remulla. Na hinamon ni Tevez si Secretary Remulla, patunayan mo na nag-apply ako, magpapabaril ako sa Luneta. Pag hindi mo na patunayan, mag-resign ka. Pinatunayan ba? Meron ho ba tayong nakitang dokumento? Supposedly, this is a very, very official document. Kung ikaw mag-a-apply sa isang bansa ng political asylum, for sure there would be documents. Kung talagang sinabi ng Timor-Leste sa ating bansa, itong congressman nyo nag-a-apply, sa tingin ninyo, there would be no document? Isipin nyo na maigi yun bakit walang lumabas na dokumento na nagpapatunay na nag-apply ng political asylum ito si Tevez. Sabi ko nga, kung meron sana, yan, pwede, mukhang mukha. Pero kahit nga meron the fact na kita nyo yung ginagawa sa kanya,
political persecution. Kitang-kita natin ang political persecution na ginagawa sa kanya ngayon eh. Abay, may karapatan siyang humingi ng political asylum, 'di ba? Una, wala ngang pruweba. Pangalawa, bakit naging masama 'yun? 'Di ba? Tuloy. o absence without leave sa Absence without leave. Paano naman po yung absent without reason? Hindi po ba natin pupunahin yon mga leadership dyan sa Kamara? Ano yung walang reason? Yung ang event niya, unang week lang ng August, pero inabot siya hanggang katapusan ng August. Bakit? Bagong kasal. Mas okay pa pala yun kaysa doon sa nanganganib ang buhay at para proteksyonan ng sarili na nasa saligang batas natin na ang unang kailangan mong gawin ay proteksyonan ng iyong sarili. Kung ito'y sa tingin mo ang ikakamatay mo, meron kang karapatang proteksyonan ng iyong sarili. Hindi ako nagsabi ho niyan, batas ho nagsabi niyan. Yan nga yung ginagamit ni Tebes eh. Tama, mali. Tapos mas kakampihan pa natin yung nagbakasyon dahil bagong kasal. We are allowing, kaya nga sabi ko this is hypocrisy to its core. Bakit? Napaka-hipokrito nyo naman. Yung niya isang buwan eh. Ang event niya first week lang na inabot siya ng ano. Bakit? Bagong kasal eh. Ano katarantaduhan yun? Tapos sasabihin ninyo, eto nga nanganganib ang buhay. Bakit kung masasabing hindi nanganganib ang buhay nito? Nagkakamatayan nga yung mga kalakalaban dun eh. Tuloy. Kamara nakatumbas ng kanyang abandonment sa public office at paglabag sa Code of Conduct ng House of Representatives. Ang kanyang indecent behavior sa pagsayaw ng nakaboxer sa social media. Ayun, yun lang ang medyo... Doon medyo ako doon. Sabi ko nga, kung sumayaw siya ng... pero hindi naman boxer shorts yun eh. Shorts yun. Ang boxer shorts, yung may silipan. Kasi alam nyo kung bakit ko alam yung boxer shorts? Kasi naka-boxer shorts ako eh. Pag natutulog, naka-boxer shorts lang. Taray. Huwag mo na ipagkalat, banat bay. Kaya alam ko itsura ng boxer shorts. Iba ang boxer shorts sa shorts ng mga kalalakihan. Kaya naalala nyo yung nakamotor na mukhang naka-boxer shorts pero short shorts ang suot, di ba? Di ba? Yun yung ganun yung suot niya. Ngayon, doon sa area na yon, yan, medyo gray side yan. Kasi, siyempre, hindi natin alam kung karangal-rangal ba ang sumasayaw ng naka-short shorts. Pero not boxer shorts. Puruntong shorts yun. Correct, tama. That's the right term. Puruntong shorts yun. So, yun ba? Wala na bang dignidad pag nagsayaw ng ganun? Pero pagkakampanya pwede? Ba't ganun? Ewan ko lang ha. Doon, ako medyo ganun ako doon. Medyo 50-50 ako doon. Maaari sanang hindi na lang ginawa. Pero, yun ba ay masasabi nating hindi karangal-rangal sa isang kongresista? Eto ang matindi. Kasi kung sinasabi ninyong hindi karangal-rangal ang sumasayaw ng budots, ng naka-shorts, bakit sinasabi ninyong marangal yung isa dyan na nakabuntis at may anak? At pati yung kapatid ay inuna. Gusto nyong malaman? Darating ang panahon. Kasi nagsalita yung babae na yun. Meron na inaano ko pa kasi tinitingnan ko pa ang legal
Kasi nagpadala ho yun eh. Nagpadala ho yun ng video. At nirereklamo niya itong isang kongresista na iniwan sila pagkatapos silang anakan. At ang masama pa nito, dalawa silang magkapatid. Sabi ko nga eh, hindi ba yun ang mas matinding pagiging immoral? At saka, andali. Sana kung sinilip nyo yung pagsasayaw ng nagsasayaw ng budots na naka-shorts, silipin nyo rin yung mga kabit ng mga congressman. Huwag nyo tayo maglokohan. Yung totoo. Wag na ho tayo maglokohan. Marami ho dyan, nasa KTV pa nga eh. Gusto nyong pangalanan natin. Wag na ho tayo maglokohan kasi alam natin yung mga congressman na iba dyan. Hindi ho lahat ang daming mga kabit. Para sabihin ninyong malaswa ang sumasayaw ng budot na naka-ek-ek shorts. Parang hypocrisy sa akin yun. Alam mo yun? Kasi alam ko eh. Alam ko ho nangyayari dyan. Kaya napaka-hipokrito nitong mga lintik na mga hinayupak na leader nitong kamara na to. Napaka-hipokrito ninyo. Dahil marami sa kasamahan ninyo, alam nyo na may mga kabit. Sugar daddy, karamihan dyan. Madami dyan. Huwag tayo maglokohan. Tayo lang, naglolokohan pa. Diba? Yung iba pa nga sa inyo, artista ang Alam ko yung mga yan kasi nga po, una-una, pag nagpupunta kami ng mga probinsya, yung mga yan, ang unang, kasi tuwan-tuwa yung mga yan, pag may mga artista na darating, yan ang una nila, susubukan nilang alukin yan. Kaya kami, ilang beses nangyari sa amin yan, nung panahon ni Mocha, nang-aalok. Wala kayo. Kasi akala nila noon, sexy-sexy lang si Mocha. Hindi nila alam, si Mocha ay anak ng judge, anak ng doktor, may pera. May pera naman si Mocha nung nag-start ng mag-perform. Hindi naman nung nakulangan ng pera yan. May kaya ang pamilya nila. Syempre, yung mga congressman, mga mayor, akala nila, sexy dancer lang yung Mocha girls, pati si Mocha uso. Hindi nila alam, mas marami pang pera sa kanila yun. Totoo. Laging sa akin dumadaan yan. Laging sinasabi nila, pwede ba itong si inalok pa nga ako nung isa dyan eh. Eto, may kaso na nga ito, nakulong na nga ito, hindi pa nadala. Taka nga ako, sabi ko, di ba ikaw yung nakulong? Hindi ka pa nadala? Wala akong sinasabi kung sino yon. Hindi ko na ibubulong sa inyo. Ay nakaapekto rin daw sa imahe ng Kamara ang pagdeklara sa kanya bilang terorista ng Anti-Terror Council ay dinidiscredit ang integridad ng Kamara at sapat na raw para mag-cast doubt o pagdudahan ng kanyang conduct bilang miyembro ng mababang kapulungan. Ayan July naman. 30 nang mapaso ang ikalawang So, yan yung mga binigay sa kanilang rason. Yung huli, yung pagiging terorista. Kuno, na sinasabi ni Remulla. Na alam nyo, karamihan ng abogadong nakakausap ko tungkol diyan sa pag-declare kay Tevez na terorista, alam nyo, disagree sila eh. Sobrang disagree. As a matter of fact, ayoko na lang pangalanan pero may nakausap ako na national official. Yun na lang. Doon na lang tayo. National official. Sinabi nga sa akin karamihan sa amin, kahit kakampi kami ni Marcos, palpak yung ginawa na i-declare siyang that was not the intention of the anti-terror law. Mali talaga yung ginawa. Sabi nga baka napikon lang kaya ginawa ni Remulla yun. Which is, wala ata akong nakitang matinong abogado na magsasabing perfect yan, perfect. Naging terorista siya.
na dineclare siyang terorista? Wala. Bakit? Una-una, sabi nga nila, di ba, ang tanong nga nung iba, paano naging, yung iba ngang talagang kalaban na nga ng gobyerno, nakikipagpatayan na sa sundalo, hindi nga dinideclare ng terorista eh. Bakit? Kasi kulang pa ng mga elements or hindi pa pag-aaksayahan ng panahon para i-gather ng board. Tapos itong isa na hindi naman naaakusahan pa, hindi pa guilty, wala pang napapatunayan, bigla mong i-declare na terorista? For the reason na gusto mo lang siyang umuwi kaagad? So doon pa lang, definitely, palpak na. 'Di ba? Palpak na po. Pension ni Tevez. Sabi nito, meron sige Rocky, sabi ko matinong abogado. Hindi ko sinabing abogadong politiko. Magkaiba kasi yung matinong abogado sa politikong abogado. Tandaan ninyo, once a lawyer become politician or a lawyer pumapasok na sa politika tulad nung attorney Sablay na yun, may problema na tayo dyan. Ibig sabihin, hindi na objective yan tumingin. Talagang namumuliti ka na yan. May dahilan yan. Okay? Ako, sinasabi ko na sa inyo, basang-basa ko na amoy ko na itong abogado na isa. Tandaan ninyo, related to doon sa kamag-anak niyang politiko na may planong tumakbong national. Maniwala kayo. Tandaan niyo yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Ako nga, di ko nga binanatan yung kamag-anak niyang may planong tumakbong national eh. Sa katunayan, sinusuportahan ko pa nga eh. Pero amoy na amoy ko na yung diskarte nito. Kaya pala, banat ng banat ito kay Tulfo. Napansin niyo? Isip kayo maigi. Read between the lines. Kaya ito, nung umpisa pa lang, because Tulfo is a threat to them. Why am I saying this? Kasi nga po, kita nyo naman, Erwin Tulfo, sabi nga magna-number 1 sa Senate, survey pa lang yan. Si Raffy, kung hindi sumabay si Robin, baka nga nag-number 1 yan. In other words, diyan kinukuha yung susunod na national, di ba? Si Erwin nag-number 1 sa survey, it's because of the brand Tulfo. Maniwala kayo sa akin, kaya dumidiskarte itong isang abogadong sablayan na to. Dahil may ibang motibo yan na hindi naiintindihan ng iba kasi nga bobo. mga followers ng bobo eh. Diba? Pag ang followers mo talaga bobo at uto-uto, blinded na. Ano kasi nga, kaya nga sabi ko sa inyo, usong-uso ngayon yung wala kayong nakikitang mali. Wala kayo naaamoy sa kalagitnaan nito. This is all politics. Huwag niyong kakalimutan. These people understand na ang political vlogger ay malaking bagay sa ating bayan. Malaki ang nadadala nito. Paano nangyari yan? Bigyan ko kayo ng halimbawa. In relation dito sa abogado na to, napunta na tayo dyan sa abogado na to. Tandaan ninyo, bakit nag-number 1 si Robin at bakit nag-number 2 si Raffy at yung mga ano ang common denominator nila? Social media. Isipin nyo na maigi yan. Saan nag-concentrate si Marcos? Bakit nanalong presidente? Social media. Oo, binabanatan siya, di ba, ng media. Noong una, ngayon wala, sip-sip na sa kanila lahat eh. Pero noong una, tandaan ninyo, laman ng banat ng media itong si Marcos. Even si Robin Padilla, laman yan. Laman po yan ng bashing ng media. Nilalait. Alam mo, hindi lang nila binabanatan before was Raffy Tulfo. Why? Because daga-media siya eh. May mga katropa siya dun eh. At saka meron silang parang unwritten courtesy sa isa't isa. Pero tandaan ninyo, ang lakas nila sa media, sa social media. Alam mo yan. Alam mo, sigurado ko, hindi naman po bobo yung kayong mga follower niya, ginagawa niya kayong bobo. Pero siya, may utak yan.
kahit papaano may utak yan, nasa talampakan nga lang. Diba? Kaya alam niyan na darating ang panahon na yung kanyang kamag-anak na politiko maaaring tumakbong nasyonal. At isa sa babanggain nila ay ang mga Tulfo at ang Duterte. Kaya tingnan ninyo yung politika. Magtataka ka eh. Ito. Napakasimple lang. Bakit dati hindi naman siya politika? Ang topic niya iba. Tungkol sa mga batas, talaga, ganyan-ganyan. Bakit biglang all of a sudden, biglang pumulitika? All of a sudden, talagang tumodo na anti-Tulfo. Tumodo na lahat binabanatan mga malalakas sa politika. Kasi naramdaman niya na kailangan hindi mo mapapagkaila na malaki ang ambag ng mga vlogger. 'Di ba? Sabi ko sa inyo, even if I like that mayor, honestly. I know may plano. Bakit? Yung isa pang vlogger siya rin ang bet. Siya rin ang bida-bida. Kanina galing lang ako dun. Ako, ayoko na magsalita. Tapos ito, siya rin ang bida-bida. Niwala kayo sa akin. Sigurado ako someday. Teves. February 28 nang umalis sa bansa si Teves para Amerika para sa isang medical trip. Pero matapos madawit sa pagkamatay ni Governor Roel Degamo, hindi na bumalik si Teves dahil umano sa kanyang banta sa buhay. Kabilang sa mga bumotong pabor sa expulsion ang kapartido ni Teves na si National People's Coalition President at Rizal's 1st District Representative Jack Duavit. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nag-usap naman lahat. I mean, everything naman is in black and white. Ang gusto lang naman talaga is yung tama yung proseso, di ba? And Mark was there. That's what Mark and our other members were there to make sure that that nowhere in this committee report is he prejudged for a crime. Doble dagok ang araw na ito kay Teves, lalo't naisampa na rin sa korte sa Negros Oriental ang kasong murder laban sa kanya at 6 na iba pang akusado. Kaugnay naman ito ng mga nangyari o manong patayan sa Negros Oriental noong 2019. Posible namang mag-request ang DOJ na ilipat ang kaso sa Maynila. Cheryl, pag-uusapan naman daw ng Nationalist People's Coalition kung i-expel o aalisin na rin si Teves sa kanilang partido. Balik sa inyo. Maraming Alam mo, eto yung nangyayari kay Teves hindi lang naman isolated case. Nagkataon lang si Teves kasi medyo malakas ang media magnet niya. Diba? Malakas siya sa social media, malakas yung magnet niya sa media kaya in other words uulit-ulit na ibalita. Sa salitang media nasasalsal yung balita kasi dahil nga sa malakas siya. Pero meron ding ginagawa ang gobyerno dun sa ibang mga kalaban. Yung tulad ng isang vice mayor, yung isang mayor, na ginagawan din nilang paraan na pag kalaban ka sa politika, ino-operate ka. Hindi lang masyadong naha-highlight yung mga yon kasi hindi naman sila mga kilalang personalidad. Pero kung papansinin ninyo, di ba, pag nagsi-Senate hearing, nabubuking dun Sandali, bakit mali yung prosesong ginawa ng pulis dito? At laging may kinalaman yung kaalyadong politiko ng ating gobyerno. Napansin niyo yon? Di ba? Pagkakaalyado ng politiko na yon, nagagawa na o-operate, nasisipa. Kung hindi nasisipa, yung isa pa napatay. Kasi nga po, dahil kalaban sa politika Alam nyo, medyo yung ibang nagsasabi na para namang martial law ito nangyayari. Sa totoo lang, minsan hindi ko masabing mali sila Bakit? Kasi kita mo yan,
sa probinsya ng kakayarihan. Tandaan ninyo ha, wag niyo kakalimutan. Ang nagpapanalo, kadalasan ay kung saan nagkakadayaan, ay nasa probinsya. Doon talaga nagkakahatakan ng boto. Kasi tinatanong nga nila sa tingin, di ba, may issue ngayon sa COMELEC na napanood ko si chairman nakita ko si chairman na sinabi niya ganito merong issue na nagkakadayaan ng tapos tinanggi ng COMELEC chairman. Ako, feeling ko sa national, ibig sabihin ng national, sa main office ng COMELEC, wala namang dayaan siguro. Sa tingin ko lang sa tingin ko, mas maniniwala pa ako ang dayaan na andon sa mga probinsya. Doon mukhang nagkakadalihan. Kasi doon mas madali magkadayaan madali bilihan ng boto doon. 'Di ba? Dito sa Metro Manila, yung lalo na NCR, medyo mahirap-hirap pa. Kasi masyadong nandito yung focus ng media. Ang sa kanila, ang takot lang naman yung mga yan na expose sa mainstream. Pero kung hindi ma-expose sa mainstream, garapalan ng dayaan sa probinsya. Alam nyo yan. Tanungin nyo yung mga probinsya nyo, garapalan di ba dayaan dyan? So ano ibig sabihin nun? Ang importante dyan, yung nagkokontrol ng mga probinsya. Yung mga nagkokontrol sa probinsya, halimbawa mga liblib, mga bara-barangay na nagbibigay ng boto 1 milyon, yung mga lugar-lugar dyan. Malaking bagay po yun. Doon talaga nagkakadayaan. Ako talaga, mukhang basang-basa ko na ito Ito aking tingin lang Sara Duterte is so strong. Very, very strong. As a matter of fact, mukhang nasusulat na nga Di ba? Mukhang nasusulat na sa kasaysayan na siya ang susunod na presidente. Tama, mali? Pero tandaan ninyo yung kwento nga nung isang beses na kinikwento ko sa inyo, hindi pahihintulutan ng babaeng ahas na maupo yun. They would really take control of the government. Hindi na aalis sa pwesto yan. And saka nakakita ng Speaker of the House nag-iikot sa palengke. Saka nakakita nun. Saka nakakita ng Speaker of the House may media. Merong nakikipag-tie up sa ABS-CBN. Sa nakita ng Speaker of the House na na-involve sa malaking heavy luggage. Di ba? Saka nakakita ng ganun. Ito ay preparasyon. Kasi sabi nga nila, itong usap-usapan na hindi ko na lang sasabihin kung basta usap-usapan to sa pag may nagkikita-kita na mga nasa likod ni Tatay. Talagang they would do everything na hindi makaupo si Vice President Sara Duterte. They would do everything. Kasi ngayon ang lakas Talagang malakas pa rin. Malakas si Tulfo, malakas siya. Pero pag i-compare mo, malakas pa rin talaga siya. Di ba? They would do everything para bumagsak si Vice President at mailagay yung bata nila. Paano yan? The only way they can do that, they take control of provinces. Remember that. That's the only way they can do it. That's the only way they will win if they control the provinces. Don't ever forget that. How? Money. Bakit money? Remember, tandaan niyo ito huwag niyo kakalimutan, mga mayor, mga congressman, para sila manalo, they need money. They need money and they have to be in the position. Paano mangyayari yon? Eliminate mga kalaban nila. Pag na-eliminate yung mga kalaban nila at sila na nasa posisyon, they can decide who they want na maging presidente sa susunod. Kasi nga, tama ka dyan, Garsky, kasi hindi nila
kayang makontrol si Sara. Sa totoo lang, yan ay isang bagay na hindi nila magagawa kasi unpredictable. Sabi nga ng mga politiko, si Sara Duterte ang isa sa mga unpredictable na tao. Yung hindi mo maintindihan bakit ganito galaw, ganito. Iba kasi si Sara Duterte mag-isip eh. Let's give to that person. Matalino talaga yung Ali. Iba ho siya mag-isip. Kaya lang, tandaan ho natin, still, nasa ano yan, pera. Pera yan. Pera lang ang makakalaban yan. Kasi pag inutusan mo ng barangay captain, ito ipanalo nyo, ito panalo nyo. Ito. Sino nakaupo congressman dyan? Sino mayor dyan? Utusan lang nila yon, diba? Sigurado kung kaya nilang ipanalo yung kahit walang kwentang kandidato. Sabi nga ni Coach Oli, Mr. Palengke 2.0. Panoorin niyo yun. Tama siya dun. Diba? Sino gumawa niyan? Mar Rojas. Mr. Palengke. Ngayon may gumagaya namamalengke yung isa. Ay naku, maniwala kayo sa akin. Kaya ako, I know for a fact. Bakit? Tandaan ninyo, hindi ko sinasabing ganito si Tebes pero wag niyong kakalimutan, isa sa si Tebes sa nagaharing pagdating sa alam naman natin kung saan, di ba? Alam natin na possible kingmaker and financier si Tebes for the next president. Kasi sino ba mga financier niyan? Pangalanan nyo, alam nyo yan. Tatlo lang yan, yung matitinding financier. Tatlo yan, matitindi pagdating mo sa online. Sino yung isa? Yung sabi ni Bugoy na, yes sir, okay, yan na lang gawin natin. Gawin natin yan, sabi mo yan eh. Diba? Bigla na pa yes sir si ano. Okay yan. Sige. Noong una ayaw, ngayon okay, sige. Diba? Tapos itong isa si ano, kitang-kita natin namamayagpag yan eh. Alam nyo, iba ang galawan nila kay Tebes. Kaya kasi nga kung talagang yung malinaw na meron talaga silang nakita, di sana may kaso na kagad si Tebes na may warrant na. Wala nga mailabas eh. Wala nga bakit? Bigla na lang, terorista ka na lang. Sige na, terorista ka na. Para tapos na ang usapan dito. Terorista ka na. The next performance will start momentarily.